Ayan, good morning. Medyo magulo pa ang aking buhok. And ayan, for today's video, may isa tayong follower na nag-PM sa atin. And sabi niya, good day po, Boss May. And ako po si Karen from Saudi Arabia. Magti 3 years na po ako sa amo ko. And aaminin ko po, nagkaroon po kami ng relasyon ng amo ko nung 1 year pa lang ako sa kanila. And hanggang ngayon po ay may relasyon pa rin kami. Hindi ko po alam kung ano ang aking gagawin. Sana po matulungan niyo ako and ma-advisean kung ano ang aking gagawin. Kasi natatakot po ako sa maaaring mangyari. Ngayon, problemado ka kung ano pwedeng mangyari sa'yo. Problemado ka. Nung pinasok mo yan, ang saya-saya mo. Ngayon gusto mo nang kumawala. Humihingi ka na ng tulong sa amin. Humihingi ka na ng advice sa akin. Nung pumasok ka sa ganyang sitwasyon, ang saya-saya mo, di ba? Oh, ngayon namong problema ka. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Sinabi ko na yan, di ba? Dati pa. Bago nyo pasukin yung mga ganyang bagay, pag-isipan nyo ng 1,000 beses. Huwag kayong pumasok sa gulo. And alam nyo na yan. Matik yan sa Saudi Arabia or saan mang part ng Middle East. Kapag nalaman yan ng asawa nila, ng family nila, kahit nanay niyan, sa tingin mo bubuhayin ka? I don't think so. I don't think na bubuhayin ka. Alam mo kung bakit? Gawin mo na ang lahat sa kanila kahit hindi ka masyadong malinis sa trabaho, hindi ka masyadong kahit aanga-anga ka. Kaya nilang patawarin yan. Kasi kaya nilang ituro yan sa'yo. Pero yung ganyan na asal, na inagaw mo ang asawa niya, pininteho mo ang asawa niya, nilandi mo ang anak ng matanda. Nako, sa tingin mo hindi ka nila pagtutulungan? Ngayon, humingi ka ng advice dahil sa kakatihan mo na hindi mo kayang kontrolin. Mantakin mo yan, almost 2 years na may relasyon kayo ng baba mo. Sa tingin mo pag nalaman nila yan, matutuwa sila? Siyempre hindi. Kahit naman ako, malaman ko na nilalandi mo ang asawa ko. Hindi kita mapapatay kasi hindi naman ako mamamatay tao. Pero sasaktan kita. Yun ang kaibahan sa kanila. Once na malaman nila yan, binigyan mo na sila ng karapatan na patayin ka nila. Alam mo yan. Alam mo yan bago ka pumasok ng Saudi Arabia. Na possible na mangyari yan sa'yo. Alam mo yan. Lahat ng pumapasok ng Middle East, yan dapat ang alam nyo at ilagay nyo sa kokote nyo. Na kung gusto nyo makipagrelasyon, wag mismo sa loob ng bahay. Wag mismo sa baba nyo. And nandyan kayo, nandito tayo sa ibang bansa para magtrabaho, hindi para makipaglandian sa ating mga amo. Diba? Ang dami naman nga dyan ang gugwapo pa ng mga amo nila pero hindi nila pinapatos kasi natatakot sila para sa buhay nila. Kasi alam naman natin na kung ano ang kayang gawin ng mga Araba sa atin. Once na malaman nila na nilalandi natin ang kanilang mga asawa. I've been there before in Kuwait. Sabi sa'yo, unang salta ko sa kanila kasi aalagaan ko si Baba, di ba? Unang salta ko, sabi ko, pinakilala ko ng amo kong babae sa aalagaan ko kay Baba. Hindi ako tumitingin mata sa mata kay Baba. Nakayuko ako kasi alam ko kung anong mangyayari. And training ko na ang sarili ko na hindi ako titingin sa kanila mata sa mata. And kahit sa mga anak nila. Pero kalauna naman kasi naging close naman kami ni Baba, naging close din kami ng mga anak. Ayun, natanggap na nila na na hindi ko gusto ang mga Arabo. And then, before, yes, aminin ko, pinagsilosan ako ng amo kong babae. And alam mo kung anong sinabi ko? Hindi na nga yan tumatayo Tapos pagsisilosan mo pa ako. And then, hindi ako tanga na papatol sa asawa mo na pwede namang 10 kami, di ba? Sabi ko, silosa ako. Gusto ko ako lang. Kung silosa ka, sabi ko sa amo kong babae, kung silosa ka, mas silosa ako. Gusto ko, as a Filipina, ako lang. Ayoko ng maraming kahati. Do you think kakayanin ko yan? Mababaliw ako. Saka sabi ko, hindi ko type ang asawa mo. Diyos ko, hindi na nga tumatayo. Hindi na nga nakakalakad. Tapos, anuhin ko pa, di ba? And then, before, sa anak niyang panganay. Kasi, ang mga anak niya is
nasa 30 plus na nun. And yung isa, mas matanda ako ng 1 year. So, syempre, nagsiselos talaga siya. Sinusundan ako lagi. Pero sa kalaunan, sinabi ko sa kanya, hindi mo ako kailangan pagsilosan sa mga anak mo. Nandito ako sa ibang bansa para magtrabaho. And then, hindi ko gusto ang mga Muslim. Kasi ang mga Muslim, pwede mag-asawa ng marami. So, ayun. Yun yung sinabi ko. So, after nun, tumigil na siya. Kahit nga, lagi ako nagli-lipstick, nag-eyebrow, nagpapabango. Hindi na siya na kasi nakikita niya na hindi naman ako interesado sa mga Arabo. Yung anak niya, one time nga, nasa labas kami ng kaibigan ko. Nagkukwentuhan kami. May nakita siya na delivery boy na nakatingin sa aming dalawa. Alam mo kung anong ginawa ng anak niya? Kwinilyuhan yung delivery boy. Bakit daw kami tinitingnan ng kaibigan ko? O, diba? Ganon sila. So, for me, umuwi ka na lang. Itigil mo kung anong meron kayo ng baba mo. Napakwento na tuloy ako, diba? Itigil mo yan kasi alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Walang makakasave sa'yo dyan. Once na malaman nila. Kung ako sa'yo, magpaalam ka ng umuwi kasi tapos naman ang kontrata mo or nag-extend ka man kasi nga hindi mo na kayang iwanan ang baba mo, ang amo mong lalaki. Mamili ka. Uuwi ka ng buhay or uuwi na pantay ang iyong mga paa. Alam mo yan eh. Alam mo na yan. So, bakit mo kailangang humingi ng advice kung anong dapat mong gawin? Once na hindi ka patulungan ng mga amo mong babae na umuwi ng Pilipinas or hindi ka payagan na umuwi ng Pilipinas kasi okay ka naman siguro sa kanila and hindi pa nila nalalaman, di ba? Humingi ka na ng tulong sa embahada as soon as possible and habang maaga pa. Kasi once na makakita sila ng kahit konting butas na nilandi mo ang asawa niya, hingi yan ng tulong sa pamilya niya. At hindi ka uuwi ng buhay. Yan sasabihin ko sa'yo, hindi ka makakauwi ng buhay. So kung ako sa'yo, magpaalam ka na. Kung hindi ka man nila payagan, sa embahada ka pumunta. Diba? Kaya kung ako sa inyo, sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga nasa Saudi Arabia or sa ang part ng Middle East, mag-ingat kayo. Huwag kayo makikipagrelasyon lalo na sa baba nyo. Kung nangangati kayo, kamutin nyo na lang. Kamutin nyo. Kaysa mapahama kayo. Alam nyo yan. Alam nyo yan na handa silang pumatay para sa kanilang mga asawa. Di ba? Selos nga, nakakapatay na sila na hindi mo pa nilalandi. Yan pa kaya nilantakan mo ng asawa niya na hindi kanya sa bunutan, na hindi kanyan anuhan ng kumukulong mantika, na hindi kanyan ilagay sa freezer. Do you think na kapag nalaman nila, hihilihin kanila? Iduduyan kanila? No. Once na malaman yan, kahit tatay ng lalaki or kahit sino sa pamilya nila, kahit tatay ng lalaki, bubugbugin ka niyan. Tandaan mo yan. Kasi sinira mo ang family nila. Ayan, di ba? May friend ka ako na nagpakasal pa sa Arabo. Kasal na sila, ha? Pero anong ginawa? Parang ginawang impyerno ang buhay niya ng unang asawa. So, for me, umuwi ka na lang. Umuwi ka kasi walang magagawa yung baba mo, yung sir mo, kapag pinagtulungan ka na ng buong family niya. Ayan, wala yang magagawa. Kasi once na nakita nila na pinagtanggol ka, mas lalo kanilang pag-iinitan. Pag pinagtanggol ka ng lalaki, alam mo na yan, hindi ka uwi ng buhay. Ayan, that's all for today's video. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Ayan, kasi sinasabi ko sa inyo, tigilan niyang kakatihan. Kamuti na lang. Bye-bye!